Joaquin POV. He loves me not. He loves me not. Paulit-ulit na sabi ni Maya habang naglalakad kami papunta sa tambayan ko. Simula kasi nang isama ko siya doon, lagi na lang itong nagyayaya at takasan ang fiancé niya, para makapunta lang doon. May hawak siyang isang bulaklak, habang paisa-isa niyang pinipitas habang sinasabi niya yung, he loves me not. Mas lalo yata akong nahuhulog sa kanya, ang cute niyang tignan parang bata, di ko malaman kung anong utak meron, siya bata ba o matured eh. He loves me. Hala sana nga, bulong niya nang mapitas ang huling petals ng bulaklak. Napatingin siya sakin, umiwas lang ako at tumingin sa nilalakaran ko. Pagdating namin naupo ako sa lilim ng malaking puno, napatingin ako sa kanya na nakatingin sa paligid, bakas na naman sa mukha niya yung pagkamangha sa nakikita niya, kahit ilang beses na siyang nakakapunta dito, parang ngayon lang kung tignan mo yung reaksyon ng mukha niya. Ang ganda talaga dito, sabi niya at naupo sa tabi ko. Kaya nga dito na ako nakatambay pag may problema, sabi ko. Kinuha ko naman sa bulsa ko yung yosi ko, at sinindihan yon, pero nagulat ako nang kinuha niya iyon at tinapon. Masama yan, napatingin ako sa kanya, at nagsalubong ang kilay, bakit ganun hindi ako nagalit sa ginawa niya? May concern ba siya, o ayaw lang niyang may naninigarilyo sa harapan niya? Umiwas lang ako ng tingin, bigla siyang sumandal sa balikat ko. Pasandal ako pwede ba akong magtanong? Ano yun? May girlfriend ka na ba? Napatingin ako sa kanya sabay umiling. Wala pa. Rinig kong bulong niya. Hindi ko na dapat itanong kung may boyfriend ka na, dahil alam kong may fiancé ka na, bulong ko. Ako may fiancé na, pero ayaw ko sa kanya. Nasasakal kasi ako sa ugali niya, at saka may iba akong gusto. May iba kang gusto? Oo, sagot niya. Sino naman? Tanong ko, pero pumikit ako at umiwas ng tingin, bakit mo tinanong anong karapatan mo? Baka anong isipin niya? Naniniwala ka ba sa love at first sight? Napatingin ako sa kanya. Nakatingin din siya sa akin at nakatingala. Tumungo ako mang sabihin pero naniniwala ako, dahil yun din ang nararamdaman ko sa kanya, una ko pa lang siyang makita. Ngumiti siya sa akin, at tumano ulit sa malayo. Ganon kasi nangyari sa akin Na in love agad sa isang tao, nauna ko pa lang siya nakita kaya sinundan ko siya, at inalam ang lahat sa kanya. Tinitigan ko lang siya, seryoso ang mukha niya habang sinasabi niya yun. Si Tristan ba Maya? Tanong ko. Hindi gaya mo siya Joaquin, at masaya ako dahil mas nakilala ko pa siya ngayon saglit lang. Takang nakatingin lang ako sa kanya, nang may inilahad siya sa aking envelope sa harap ko. Kinuha ko naman ito at tumingin sa kanya. Punta ka bukas birthday ko bukas, I hope makapunta ka. Masyado ng gabi baka hinahanap na ako sa amin, sabi niya sabay tumayo, at pinagpag ang palda niya. Pero nagulat ako nang humulik siya sa pisngi ko. Aantayin kita. Nakangiti niyang sabi at tumakbo paalis. Napahawak na lang ako sa pisngi ko at tinanaw siya. Kakaiba talaga siya, napangiti na lang ako at napayukong tumingin sa hawak kong envelope. Maya POV. Uwi bata ng matinong babae Maya. Salubong agad sa akin ni Daddy nang makapasok ako sa bahay, napayuko ako at nag-sorry dahil ginabi ako. Sorry Daddy, namasyal lang po kami saglit ng classmates ko, Maya, nagsisinungaling ka na naman. Kaibigan o kasama mo na naman ang anak ng mga Delta na yun. Diing sabi ni Daddy, napaangat ako ng tingin, teka paano nalaman ni Daddy ang tungkol kay Joaquin? Kilala niyo po siya? Tanong ko, bigla namang natahimik si Daddy, na para bang sinasabing hindi niya dapat sinabi yun. Hindi na importante yun Maya, wag na wag ka nang lumalapit doon, sagot niya. Alam ko pong si Tristan na naman ang nagsumbong sa inyo, sabi ko sa mahinahong sabi. May karapatan ang anak ni Mr. Park Maya, dahil fiancé mo siya, sabi niya. Dad, I don't like him, wag niyo po siyang ipilit na ipakasal sakin, sabi ko at nagmadaling umakyat sa kwarto ko. Bubuksan ko na sana yung pinto ng room ko, nang may humigit ng malakas sa braso ko kaya napangiwi ako. Wag na wag mo kong tinatalikuran pag kinakausap kita Maya, singhal sakin ni Daddy. Dad, nasasaktan po ako, sabi ko, napahawak ako sa braso ko nang bitawan ako ni Daddy.
Kulang pa yan sa sakit na ginawa mo samin, simula nang mawala ang mommy mo. Daddy, wag naman po ganun, matagal na po yun dad, bakit ang hirap sa inyo na patawarin ako, nag-umpisa nang magsilaglagan ang mga luha ko. Dahil hindi ganun kadali yun Maya. You know how much she's important to me, she's my life Maya, pero kinuha mo yun. Nang dahil sa pagkabrat at pagkamatigas ang ulo mo, singhal niya sakin. Dad, ako po ba importante sa inyo? Tanong ko pero hindi siya sumagot. I love mom too daddy. Hindi ko naman po sinasadya yun. You all know it was just an accident, sabi ko. Oo, aksidente na, sana ikaw na lang yung nasa gasaan, at hindi ang mom mo, sigaw niya bago umalis sa harap ko. Don't blame dad for doing this to you, dahil kasalanan mo naman talaga, kung hindi dahil sa'yo kasama pa namin ngayon si mommy. Napaangat ako ng tingin, nakita ko si Kuya Clint na nakatingin sakin ng galit. Kuya. Pinahid ko ang luha sa mga mata ko. Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib ko, pero hindi ko maiwasang pinahalata yon sa harap ni Kuya Clint. Gusto mong mapatawad ka ni Daddy? Tanong niya, kaya napatango ako. Then die first, bigla akong pinanlamigan ng katawan sa sinabi ni Kuya Clint, namumula yung mata niya na parang lasing. Sa takot ko binuksan ko na yung kwarto ko at pumasok sa bahay, sandal sa pinto at nagpadaus-daus ng upo. Bakit ba grabe sila makaganon sakin, gusto nilang mamatay ako, bago ako mapatawad ni Daddy. Mangyayari naman yun pero gusto ko pa ding mapatawad ako ni Dad, bago ako mawala. Inayos ko na yung sarili ko bago tumayo, pero naupo ako ulit at napahawak sa dibdib ko, bigla na namang kumiro at pilit kong inabot yung mini table ko, at kinuha sa maliit na drawer ang isang box, at kumuha ng isang tablet at agad na ininam. Tumayo ako at lumapit sa kama at nahiga, napapikit dahil na din siguro sa kakaiyak ko, hindi ko na malayang nakatulog na ako. Joaquin POV. Okay Joaquin, kaya mo to, wag kang kabahan. Pre, okay na ba yung suot ko? Tanong ko kay Denrick habang inaayos ang kwelyo ng long sleeve ko. Ano ka ba naman dud, okay na yung suot mo. Tignan mo nga sila, mas gwapo ka sa kanila. Sabay turo niya sa mga lalaking bisita sa isang event hall dito sa isang hotel. Nasa tapat kami nito, at nasa kotse pakita kasi yung lobby ng hotel kung saan yung entrance ng party. Sige na pre, bumaba ka na at pumasok na doon, para naman makaalis na kami, reklamo ni Hale. Hoy, ihatid nyo ang kotse ko sa kondo baka kung saan nyo na naman dalhin ta, paalala ko sa kanila. Ano ka ba naman dud, syempre ihahatid namin ta. May sarili kaming sasakyan, no rap ni DJ sakin, agad ko siyang binutukan bago lumabas. Langya ka Joaquin, reklamo nito. Tumahimik ka na lang kasi, sita ni Hale dito. Sige, alis na kayo. Papasok na din ako, sabi ko sa kanila. Baka makalimutan mo, sabi ni Hal, bago iaabot sakin ang isang bouquet ng red roses, agad ko namang kinuha yon. Sige, good luck dude, sabi na lang ni Hale bago nag-drive paalis. Huminga muna ako ng malalim, bago naglakad papunta sa hotel. Pagkatapat ko sa entrance, binigay ko yung invitation sa isang babae, na nag-check ng invitation bago pumasok. Hinanap ng mga mata ko si Maya, kung nasaan siya, baka nandito na yon. At mukhang kakaumpisa pa lang ng party. Napatingin ako sa gitna ng hall, nang mag-umpisa yung malamyos na kanta. Hope by Mandy Moore. Nakita ko si Maya, ang ganda niya, para siyang prinsesa sa suot niyang gown. Lalong lumutang yung ganda niya, bumagay sa kanya yung isang purple gown na suot niya ngayon, para siyang prinsesa na isa sa mga bida. Nakatingin lang ako habang isinasayaw siya ng iba't ibang lalaki, nanikip bigla ang dibdib ko, dahil may ibang humahawak sa kanya. Isipin niyo nang possessive ako sa kanya, at nakakahiyang sabihin dahil wala naman akong karapatan, dahil kaibigan lang ang tingin niya sakin. Umiwas ako ng tingin, sabay tumalikod para umalis sa party niya. Joaquin, napahinto ako at napalingon sa tumawag sakin, nakita ko si Maya nasa likod ko, humarap ako sa kanya, nakangiti siya at hinawakan ang kamay ko, sabay hila sakin, agad naman akong napasunod sa Connie. 5 minuto ang naging lakad namin, at nakarating kami dito sa garden ng hotel, bumitaw siya at humarap sakin. Dumating ka, akala ko wala ka How's my look? Tanong ko sa kanya, ngumiti siya at inayos yung kwelyo ko. Perfect Joaquin, sabi niya, nakahinga ako ng maluwag at nginitian siya.
Ikaw lang ang naiiba sa kanila dun Joaquin. Pasensya ka na kung nakaganito lang ako, hindi kasi ako sanay magsuot ng mga suit kagaya nila. Sabi ko sa kanya na ikinangiti niya lang, lumapit siya sakin at yamakap sa leeg ko, agad naman akong napahawak sa bewang niya, nakatitig lang siya sakin ganun din ako, ang sarap sa pakiramdam, dahil ako na ngayon ang may hawak sa kanya. Okay lang yun, mas gwapo ka pa nga sa kanila. Kaya nga dinala kita dito, gusto ko tayong dalawa lang muna. Ayaw kong pinagtitinginan ka sa loob ng mga babae doon, gusto ko ako lang ang nakatingin sa'yo. Nagseselos ako dahil sa kanila. Ikaw ang pinakagwapong lalaki doon, sa loob gusto ko tayong dalawa lang. Maya, napatingin ako sa mga mata niya, ganun din siya sakin pero yumuko siya at umiwas ng tingin. Alam kong kaambisyosahan ka at kadesperadahan, pero kasi di ko alam kung bakit naalala mo ba yung tinakbuhan kita. Tapos yung nahulog ka sakin. Di ko alam kung paano ipapaliwanag. Pero kasi nahulog na ako sa'yo eh. Joaquin, I love you, pagtawanan mo na ako, pero yun yung totoo. Parang nahihiya niyang sabi, naramdaman ko yung panginginig at panlalamig ng kamay niya, napansin kong napapikit siya, at hiyang-hiya talaga, tinitigan ko lang siya, di ko alam kung anong sasabihin ko, o gagawin ko, isa lang ang sigurado ako, yumuko ako at dahan-daang hinalikan yung labi niya. Mahal ko din siya gaya ng kawerduhan at owa para sa iba, pero yun ang nararamdaman ko, at masaya kung ganun din siya sakin. Bumitaw ako sa kanya at hinaplos yung mukha niya, ngumiti siya at niyakap ako. I love you too Maya. Bulong ko sa kanya at niyakap lang din siya ng mahigpit. Pero bakit ganun bigla akong nakaramdam ng takot at kaba, parang pakiramdam ko mapapahamak siya, at natatakot akong may humadlang sakin nararamdaman, kung maraming haadlang sa pagitan naming dalawa. Ang mas ikinatatakot ko ay baka mawala lang siya agad sakin. Pero inalis ko sa isip ko yun, at ang inisip ko na lang ang ngayon, masaya ako dahil pareho kaming nararamdaman, sa wakas mahal din ako ng babaeng palihim kong minamahal. Maya POV, saan ka ba galing kanina pa kita hinahanap? Bungad sakin ni Tristan, nang makabalik ako sa loob galing sa garden. Si Kurt matapos naming mag-usap umalis na din siya agad, dahil biglang tumawag yung mga kaibigan niya. Nag-comfort room lang ako Tris, sagot ko, hinawakan naman nito ang kamay ko, at iginiya paupo sa table kung nasan kami kanina nakaupo. Huwag ka munang umalis sa tabi ko, sabi niya at naupo na din sa tabi ko. Sina Daddy na saan? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam, pero sabi ng Kuya Clint mo, kausap ni Daddy ang Daddy mo sagot niya, hindi na lang ako umimik at tumahimik na lang. Pero napatingin ako kay Tristan, nang may hawak na ito ng alak na siniserve ng waitress. Tristan, wag kang uminom ano ba, sito ko sa kanya at inagaw yung alak sa kanya. Easy Maya, hindi pa nga tayo kasal ang higpit muna sakin, nakangising sabi niya. Stop saying nonsense Tristan. Ayaw ko lang na umiinom ang kasama ko, sabi ko pero inakbayan niya lang ako, at hinalikan sa pisngi na ikinaiktad ko. Stop being rude Maya. Alam ko kung saan ka galing, I saw you with that guy again, bulong niya sakin, tinignan ko siya nakatitig siya sakin. Be good Maya para hindi kita may sumbong kay Tito Chris. I know your dad hate that guy, natahimik ako at biglang kinabahan, alam kong nasasabi lang to ni Tristan dahil lasing siya. Oo lasing na siya dahil nakikita ko namumula na yung mukha niya. Please Tristan wag mong sabihin kay Daddy, pakiusap ko sa kanya, ngumiti lang sakin at humalik ulit sa pisngi ko. Hindi ko sasabihin sa isang kondisyon. Sabi niya kaya napatingin ako sa kanya. Anong kondisyon? Tanong ko, naramdaman kong niyapos ng isang kamay niya ang bewang ko, at hinigit papalapit sa kanya at bamulong. Sleep with me tonight Maya, biglang nagsitayuan ang balahibo ko, at takot na tumitig sa kanya. Tristan wag naman ganito naiiyak na sabi ko. Wala akong gagawin Maya, gusto ko lang na makasama ka ngayon. Alam mo bang masakit na tinatakasan mo ako lagi sa school, para lang makasama ang lalaking yun. Nakaramdam ako ng lungkot sa sinabi niya, sa tono ng pananalita niya may halong hinanakit, nakaramdam naman ako ng guilt, kaya kahit labag sa loob ko niyakap ko na lang siya. Sige, I sleep with you Tristan. Please wag ka nang uminom sabi ko, naramdaman ko namang tumungo siya, kaya nakahinga ako ng malalim.
Pagkatapos ng party nagbihis muna ako sa hotel room, kung saan ako naka-check-in, pinaalam na ako ni Tristan kay Daddy na samahan ko siya sa unit niya, agad namang pumayag si Daddy, hindi ko alam kung ano yung pinag-usapan nila, pero ramdam ko namang walang balak na masama si Tristan sakin. Palabas na ako ng hotel, pero napahinto ako nang tawagin ako ni Manong Guard. Miss Maya sandali lang po sabi niya, habang may hawak-hawak na isang kumpa ng red roses. Bakit po Manong? Tanong ko. Ngumiti siya bago iabot sakin yung bulaklak, na agad ko namang tinanggap. Miss Maya pinabibigay po yan ni Sir Joaquin para sayo daw, sabi niya, napangiti naman ako at inamoy yung bulaklak. Salamat Manong Mauna na po ako, sabi ko at nagpaalam na. Habang naglalakad papunta sa parking lot ng hotel, nang may mapansin akong nakaipit sa stem ng bulaklak, kinuha ko iyon at binasa. Hi love, sorry kung hindi ko naibigay sa'yo yung flowers kanina. Ikaw kasi bigla mo na lang akong iniwan. But anyway you like it. I hope na gusto mo yan, I love you again love. See you in school tomorrow. Love Joaquin. Napangiti akong tinago yung notes sa bulsa ng dress ko, at lumapit na kay Tristan na naghihintay sa kotse niya, nakasandal ito sa hood habang nagyoyosi, napasimangot naman ako bigla nang makita ko yung sigarilyo niya. Tris please stop smoking. Ano ka ba, sabi ko bago kinuha sa bibig niya yung sigarilyo at tinapon. Easy honey, hindi mo naman kailangang sumigaw, itatapon ko naman kung sasabihin mo lang, sabi niya sabay alalay sakin para pumasok ng kotse niya. Hindi ka na balasing. Baka mabangga tayo niyan tanong ko. Umiling lang siya at hinaplos ang pisngi ko. Don't worry hindi ko hahayaang maaksidente tayo. Kasama kaya kita sabi niya, sabay kindat bago isinara at umikot para sumakay sa driver's seat, nang makapasok siya inayos ko naman ang seatbelt ko, bago siya nag-drive paalis ng hotel. Tahimik lang ang biyahe namin, hanggang sa dumating kami sa building, kung nasaan yung unit niya. Ang alam ko pagmamay-ari nila ang building na ta. Pinark niya muna ang kotse niya bago bumaba, para pagbuksan ako. Hawak ang kamay ko habang papasok ng building, binati siya ng mga staff ng hotel, pero tangulang ang ganti sa kanila ni Tristan. Teka Tristan anong gagawin mo dyan akin yan? Nagulat kasi ako nang kunin niya bigla yung bulaklak na hawak ko, habang hila-hila niya ako. Itatapon ko, sabi niya lang, nagulat ako nang itapon niya sa basurahan sa gilid ng elevator yung bulaklak ko. Bibigyan na lang kita ulit bukas niyan, sabi na lang niya bago kami pumasok ng elevator. Bakit mo ginawa yun? Bigay sakin ni Joaquin yun himutok ko, naramdaman kong humigpit yung hawak niya sa kamay ko. Wag mong mabanggit-banggit sakin ang pangalan niya Maya, pag ako ang kasama mo diing sabi niya. Ano ka ba Tristan masakit yung kamay ko, napapangiwi kong sabi, naramdaman ko namang lumuwag yung hawak niya sakin. Sorry for that, sabi niya at hindi naman ako umimik baka kung magalit pa ito, lalawlasing pa naman ta masyado, at baka anong gawin niya sakin. Mukha pa namang munyakta. Pumasok kami sa unit niya, binitawan niya muna ako, at pumasok sa isang kwarto na kwarto niya din siguro baka magbibihis. Sumunod ako at nagtungo sa mahabang sofa niya at naupo, sinandal ko yung likod ko sa sandalan ng sofa at pumikit. Nakaramdam agad ako ng pagod, dahil siguro kanina sa party, halos isayaw lang ako ng isayaw ni Tristan, hanggang sa makatapos. Are you tired? Nagulat ako nang bigla akong buhati ng bridle ni Tristan. Nakabihis na siya ng isang puting v-neck at nakaboxer lang. Ano ka ba Tristan ibaba mo nga ako, pinagpapalo ko yung dibdib niya. Stay still Maya baka malaglag ka, sabi niya, pumasok kami sa isang kwarto, pinaupo niya ako sa gilid ng kama, at inalis yung flat shoes ko. Umiwas ako ng tingin na tumabi siya sakin at tinitigan ako. Magpahinga ka na Tristan mahinang sabi ko, tatayo na sana ako, nang hilahin niya ako pahiga sa kama, mas nagulat ako nang daganan niya ako. Tristan kinabahan ako agad, hinaplos niya yung pisngi ko. Bakit ba pagdating sa'yo parang nababaliw ako, sabi niya. Umalis ka nga, tinutulak ko siya habang umiiwas ng tingin. Patapusin mo muna ako, hinawakan niya yung kamay ko, at tinaas sa gilid ng ulo ko. Alam mo bang nagtitimpi lang ako kanina, nang makita kong hila-hila mo si Joaquin Maya, biglang sumeryoso yung titig niya sakin. Nakita ko kung paano kayo nagyakapan, at kung paano kanya halikan Maya, patuloy niya.
Tristan, ano bang sinasabi mo? Naiiyak ko ng sabi dahil sa kaba na nararamdaman ko. I love you, Maya. Hindi mo ba nakikita yun? Dama ko yung lungkot sa boses niya, umiwas ako ng tingin sa kanya, pero hinawakan niya ang baba ko para iharap sa kanya. Look at me, Maya, ano bang meron si Joaquin na wala ako? Tanong niya. Tristan, lasing ka lang. Please let me go, magpahinga ka na, pakiusap ko sa kanya. No, ayaw ko, Maya. Just for tonight. Ako muna ang isipin mo. Wala bang pag-asa na ibaling sakin yung pagmamahal mo para kay Joaquin? Napatitig ako sa kanya. Ewan ko, Tristan. Hindi ko alam, sagot ko habang nakatitig sa kanya. Dahil ang alam ko mahal ko si Joaquin, masaya ako kanina na nagkaaminan kami, pero sa sitwasyon ko ngayon kasama si Tristan at nakatitig sa mga mata niya, nakikita ko lahat ng emosyon niya, yung pagmamahal, lungkot at pagsusumamo. Habang nakatitig sakin, hindi ko alam kung bakit bumibilis yung tibok ng puso ko, dahil ba sa takot at kaba na nararamdaman ko, o katulad pagkasama ko si Joaquin. Please, Maya, we engage, sana naman sakin mo ituon yung pansin mo at hindi sa kanya, kasi masakit dito, o, turo niya sa dibdib niya bandang puso. Tristan, naguguluhan ako, wag mo sanang ipilit sakin yan ngayon, umiwas ako ng tingin. Pero nagulat ako nang hawakan niya muli ang baba ko. At sinakop ng labi niya ang labi ko. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niya. Naramdaman kong gumalaw yung labi niya, na para bang tinutuksong gantihan ko yun. Nagpupumiglas yung kamay ko na hawak niya, pero idiniin niya lang sa aluhan ko. Habang patuloy pa din akong hinahalikan. Napapikit ako kasabay ng pagpikit ko, damaloy ang luha sa mga pisngi ko. I felt guilty dahil ngayon gabi lang kaming nagkaaminan ni Joaquin, pero bakit ito yung nararamdaman ko kay Tristan ngayon? May boyfriend na ako, tapos ang bilis namang magtaksil itong puso ko. Namalayan ko na lang gumaganti na ako sa mga halik ni Tristan sakin. Ilang minuto kaming naghahalikan bago siya bumitaw sakin, dahan-dahan akong damilat at tumingin sa kanya, nakangiti siya sakin at hinaplos ang mukha ko. Hinding-hindi ako susuko sa iyo, Maya, sabi niya, bago umalis sa ibabaw ko at nahiga sa tabi ko, niyakap niya ako sa bewang, at hinapit papalapit sa kanya, isiniksik niya ang mukha niya sa leeg ko, at bahagyang hinalikan, napaigtad lang ako sa ginawa niya. Good night, honey, lalong humigpit ang yakap niya sakin. Good night, Tristan, sabi ko na lang at hinayaan siyang nakayakap sakin.